Isang magandang umaga po mga kapatid, and welcome to our AIM Church Sunday online celebration. This is a late broadcast po. No, this is actually recorded, and I would like to send my apology for not having the live broadcast last night due to power interruption po. No, dahil kagabi po talagang rumagasa ang bagyong Uwan. And I do hope and I do pray na ang lahat po ay ligtas, ang lahat po ay payapa, at ang lahat po ay mapayapang nakapagpahinga while we are enjoying the rest we have in Christ. So sa umagang ito po, ako po ay nais na magsalita, especially during this time of calamity. Gustong-gusto ko pong binabalikan yung kwento doon po sa Mark chapter 4 verse 35 to 41 where when Jesus calmed the storm. So the title of the message has something to do with the word calm. So calm like Christ. So meaning we need to imitate his rest in the midst of the storms. So the month of November is actually has something to do with the letter I from the word discipleship. So remember, 2025 is the year for discipleship, and we are on the 11th month with the 11th letter of the word discipleship, which has something to do with be imitators of Christ. So imitating Christ is not about copying him kung ano po ang alam po natin in the story o kung ano po yung mga narinig natin. But imitating Christ is reflecting him because we have received him, because the Spirit of Christ lives in us. Through the power of the Holy Spirit, we've been given the opportunity, we've been empowered to reflect who Christ is among our neighbors. So that's why the title of the message, once again, my brothers and sisters, is Calm Like Christ. So the subtitle is Let Us Imitate His Rest in the Midst of the Storm. And the objective of this message is to show that imitating Christ means resting in His promises and responding from union. Again, responding from union. Tayo po ay nakipag-isa, si Christy nakipag-isa, tayo po ay may relationship sa Kanya. This imitating doesn't come from fear, but we imitate Christ by trusting His word above the wind. So tamang-tama po, no? Kung nakikita po natin over the internet yung larawan po kung gaano kalaki, kung gaano kalakas ang hangin po ng bagyong Uwan, ito po ay talagang nakakatakot kung titingnan natin sa human perspective, kung titingnan natin in a natural point of view. But if we are looking it into the lens of grace, into the eyes of the Lord, yung kanyang kapayapaan ang siyang tunay na mararamdaman po natin, ang siyang tunay na mangingibabaw, sapagkat alam po natin na higit na malakas, higit na makapangyarihan ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Sapagkat alam po natin na gaano man kalakas, gaano man kalaki ang bagyong darating po sa ating bansa, bilang mga mananampalataya, tayo po ay na pinanghahawakan ang kanyang pangako, ang pangako ng ating Panginoon kay Kristo Jesus, na talagang siya ang prinsipe ng kapayapaan, kaya ang kapayapaan ang siyang maghahari sa ating mga puso. Kaya wala pong pangamba, wala pong panic, wala pong pag-aalala, kundi lamang ang masasabi po natin, salamat Panginoon, at patuloy po tayong makakasamba at sasambahin ang kanyang dakilang pangalan. Amen po ba? So, once again, the message is calm like Christ. So the central theme of this message is about imitation through identification.
It's not just copying, but true identification, because we can reflect what we rest in Him. So we receive the rest, and the person of grace is none other than Jesus Christ. And Jesus Christ in Matthew 11, as you know, and as we have learned, come unto me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. So the rest is a gift. The rest that we receive is not a reward, but it is a gift from Christ when He invited us, and we received that invitation with faith, with that invitation na kanyang malayang ipinagkaloob po sa atin, tayo po ay pinigyan niya ng tunay na kapayapaan at tunay na kapahingahan. Maraming salamat sa kanyang pangako, sapagkat kay Kristo Jesus ang katiyakan ng mga pangako, hindi tutuparin pa lamang, kundi ang lahat ay yes at amen na sa ating mga buhay. And that is recorded actually in 2 Corinthians chapter 1, verse 13. Again, my brothers and sisters, we do not imitate Christ by striving. We do not imitate Him through our self-effort. We do not imitate Christ through our personal natural performance to be like Him, but by believing as He believed. Amen. That every promise, uulitin ko po, of the Father is already yes and amen. Tuwing may mga sakuna, tuwing may mga trahedya na darating po sa ating mga buhay, whether natural or spiritual, bilang mga mananampalataya na nabubuhay sa biyaya ng ating Panginoon, kailangan ang unang gagawin po natin ay ipagpasalamat po natin to, sapagkat alam po natin na hindi tayo ang may control ng sitwasyon po natin, kundi si Kristo ang siyang may control sa ating mga buhay. Kaya nga naman, anuman sitwasyon po natin, anuman ang haharapin po nating mga iba't ibang sakuna, iba't ibang bagyo ng ating mga buhay, ang prinsipe ng kapayapaan ang siyang ating kublihan, ang siyang ating sandigan, at siya ang nagbibigay kapayapaan sa ating mga puso, sapagkat siya ang nag-ahari sa ating buhay. Amen po. So, sabi diyan, dun sa kwento, uulitin ko po, in Mark chapter 4, verses 35 to 41, and I would like to read this, no? I'm sure naka-flash po yan sa screen, and you just need to follow through. Sabi dun sa kwento, on the same day, when evening had come, He said unto them, let us cross over to the other side of the shore. So this story, after mag-minister po ng ating Panginoon with the multitude of people, He invited, He asked, and He told the apostles and disciples to cross over to the other side of the shore. Now when they had left the multitude, verse 36, they took Him along in the boat as He was. So, dinala at sinama si Kristo sa kanilang mga bangka, at sabi diyan, hindi lang isang bangka, and other little boats were also with Him. May mga sumunod po na mga tao sa kanilang bangka na sinakyan. So, in verse 37, and a great windstorms arose, no? And the waves beat into the boat so that it was already filling. They work to save themselves. So habang sila po ay naglalayag sa karagatan, may malakas na hangin na humampas sa karagatan, at ang karagatan ay nangalit po na napakalaking mga alon ang sumalubong po sa bangka kung nasaan si Kristo. And in verse 38, but He was in the stern, asleep on a pillow. Try to imagine the situation. Napakalakas po ng hangin. Isang napakalakas na bagyo ang sumalubong po sa kanilang paglalayag sa karagatan. And yet, makikita po natin na si Kristo ay nandun po sa isang silid na natutulog, mahimbing na natutulog, na hawak-hawak niya, yakap-yakap niya ang kanyang unan. So habang si Kristo natutulog, ang mga disipulo po nakasama niya sa bangka, and even the small boats na sumusunod po sa kanila,
sila po ay nababagabag, sila po ay abalang-abala, sila po ay hindi alam kung anong gagawin nila sapagkat ang kanilang mga bangka ay halos lumubog na sa sobrang dami na po ng tubig na pumapasok sa kanilang mga bangkang sinasakyan. And then sabi po nila, they awoke Jesus and said unto him, Teacher, do you not care that we are perishing? Well, in the Bible, there's no clear indication kung sino ang disciple na nagsabi ito. But according to histories and some theologians, na si Pedro po ang lumapit kay Kristo, si Apostle Peter po ang kanyang disipulo na ginising po ang ating Panginoon sa Kristo na sinabi niya rin, Rabbi, Teacher, Master, do you not care that we are already perishing? Do you not care that the boat the boat is about to sink? Ngayon, tingnan po natin kung ano po ang naging sagot po, tugon po ni Jesus sa kanilang mga disipulo. Hindi lang si Pedro ang nagsasabi, kundi ang lahat na nandoon po na takot na halos lumubog lang kanilang mga bangka. Sabay-sabay nilang ginising, sabay-sabay po nilang sinabihan. Sabi niya, do you not care, Jesus? Sounds familiar po, no? Especially tayo po, kapag tayo po ay may mga problema, may mga kabigatan, sitwasyon na hindi po natin inaasahan. Most of the time, we react with the same attitude, with the same character. Lord, kung mahal mo talaga ako, bakit ko nararanasan to? It becomes quite a norm sa isang tao na to question the Lord. Imagine, pagkatapos magmilagro ng ating Panginoon, pagkatapos mag-minister ng ating Panginoon, babalikan ko po yung verse 38, grabe, na questionin ang authority ni Kristo. Sasabihin nila, Teacher, do you not care that we are perishing? Napakadali, napakabilis nakalimot ng kanyang mga disipulo. And yet, out of the compassion of Jesus Christ, siya po ay nagising. Sabi niya, in verse 39, then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Try to imagine this. Pagkasabi po ng ating Panginoon ng peace be still, ang isang malakas na hangin with the dark cloud, ang mga matataas nagtatayo ang alon sa kanilang harapan, ay biglang pumayapa ang lahat. And imagine the situation, parang sa pelikula, ang dark clouds ay nawala at biglang lumabas si Haring Araw. Ganon ang imagination ko sa sitwasyon na nangyari. Kaya nga, sabi po, in verse 40, sabi ni Kristo, why are you so fearful? How is it that you have no faith? You have no faith, sabi ni Jesus. And in verse 41, and the disciples feared exceedingly, and they talked to one another. Nagbulong-bulungan po sila. Who can this be? And even the wind and the sea obey Him. In other, kung pagpapatuloy po natin yan, meron pa po doon na sinabi po ng mga kanyang disipulo, truly, this is the Son of God. So makikita po ninyo doon sa kwento, gaano man kalaki, uulitin ko po, gaano man kalaki ang panganib na darating sa ating mga buhay, kung si Kristo ay kasama po natin, dapat wala pong pangamba, walang takot, kundi maging mapayapa po tayo sapagkat ang prinsipe ng kapayapaan ay kasama po natin. Sa ating po sitwasyon sa ating mga buhay, hindi lang po natin siya kasama, kundi siya po ay nananahan sa atin. Ang prinsipe ng kapayapaan, the person himself, the Prince of Peace, ay nasa atin po. So ano man ang kakaharapin po natin sa sitwasyon ng ating mga buhay, ano man klaseng bagyo, gaano man kalakas
gaano man kabigat, katindi ang mga suliranin natin, ang kapayapaan ni Kristo ang siyang dapat maghari at siyang tunay na naghahari sa ating mga puso. Kaya tayo po ay malayang makasamba, tayo po ay pinalaya na sa lahat ng pagkatakot, tayo po ay pinalaya na sa lahat ng pangamba, tayo po ay pinalaya na sa lahat po ng mga alalahanin sa mga makamundong bagay na ito po. Ang dapat lang muna natin gawin ay i-enjoy ang kalayaan na nanggagaling sa prinsipe ng kapayapaan. Ang prinsipe ng kapayapaan mismo ang nagsabing, "Peace, be still." And that is a declaration full of faith, a declaration full of grace, a declaration full of power. The power is not even in the declaration dun sa word, but the power lies kung sino po ang nagsabi. And it's the same manner and the same gesture. The power comes from the person who is inside of us. And that person is the Spirit, is the Holy Spirit na nasa ating pong mga buhay, na naghahari, the advocate, the counselor, ang siyang nagpapalakas sa atin po upang harapin ang anumang suliranin sa ating mga buhay. And sa umagang ito, because I am recording this now, na umaga na, hindi na po gabi, I would like to share some comparisons about a performance-based mindset versus the grace mindset. So tingnan po natin, no? Sabi doon, when the storms arise, will we imitate the disciples' panic or Jesus' peace? The disciples' panic is a form of performance-based mindset. A human, natural mindset. But in our lives, let us not forget, we're no longer living on the natural side, but rather we are standing on the supernatural side of Jesus. That's why we have been given the gift to imitate Christ, and our imitation comes from identity. Our imitation comes from our union with Christ. So, with this question, when storms arise, will we imitate the disciples' panic or Jesus' peace? My answer is, I love yung pong peace na nagmumula kay Kristo. Makikita po ninyo sa mga larawan. These are just illustrations, no? Doon sa isang picture, habang nagpapanig, nagagalit ang mga disipulo, si Kristo ay payapang natutulog na mahimbing. At nung ginising siya, makikita mo sa kanyang pagmumuka yung kapayapaan pa rin na nandun po, na nasa kanyang katauhan. So let us enjoy the peace that we have in Christ. Amen. So sabi ko po kanina, for today's message, will you choose confusion over confidence? So this is actually a question, no? Isang pagsusuri sa ating mga buhay. Bilang mga mananampalataya, alam ko po, we're going to choose confidence. But let's be honest. During the actual scenario, when storms overtake us, ano po ang pipiliin po natin? Confusion versus confidence. Confusion in the storm or confidence in His Word. So makikita po natin yung two sides. Will you choose panic or peace? In verse 38, the disciples, sabi nila, "Teacher, don't you care that we are perishing?" Yun po ay isang pagtatanong na punong-puno ng pangamba sa mga disipulo, punong-puno ng pagkatakot. At marahil, kung maidadagdag ko po, sila ay naiinis at galit na sapagkat habang silang lahat ay sama-samang sinusubukang iligtas ang kanilang mga sarili, si Kristo'y mahimbing na natutulog. So you see, fear makes you question His care and react aggressively. Ang takot po ang siyang madalas at siyang tanging nagiging dahilan upang questionin natin ang kabutihan ni Lord.
upang questionin natin ang kanyang kapangyarihan. No? Kumbaga, ang fear dito ay nagsisilbing kakarata sa ating mga mata upang hindi po natin makita ang kabutihan ni Kristo na dating naranasan po natin at hindi lang sa nakaraan, kundi magpahanggang ngayon, ang Diyos ay mabuti sa atin. So, with the story, na sinabi na, teacher, don't you care that we are perishing? They were able to ask that question with a loud tone sa kanilang mga boses because they had disoriented mind. They had doubts. As you can see, disoriented mind doubts God's heart when life shakes. Kapag tayo po ay nakakaranas ng earthquake sa ating mga buhay, nakakaranas po ng pagyanig sa ating mga buhay, let us not be disoriented. Let us not stand on the panic side, but rather let us be calm like Jesus and choose peace over panic. Let us choose confidence over confusion. In verse 35, sabi doon, nakalimutan nila na sinabi ni Kristo, let us cross over to the other side of the shore. Imagine that when Jesus said, it shall happen. That's already a declaration made by Jesus even before they were into the boat, even before na sila po ay naglayag sa karagatan. Jesus already made a promise. Tayo ay makakarating sa kabilang ibayo. Mga minamahal kong kapatid, si Kristo ang siyang nangako sa atin, anuman ang meron ka sa iyong buhay, itataguyod kita, ikaw ay makakalampas, ikaw ay makakarating on the other side of the shore. Sabi nga ng isang awitin, God will make a way when there seems to be no way. Siya ang gagawa ng paraan, hindi ikaw. Siya ang gagawa ng daan, hindi ikaw. Disyerto man ang kinakaharap mo, isang malalim at malawak na karagatan man ang nasa harapan mo. Imagine, during the time of Moses, hinati niya po ang Red Sea para lang makatawid ang mga pinili ng Diyos. So umano ito, ikaw ay pinili, ikaw ay hinirang, ikaw ay inanoint ng ating Panginoong Kristo. Kaya anuman ang sitwasyon na darating sa iyong buhay, sa ating mga buhay, let us remember, because grace remembers the promise before reacting to the problem. Grace works in the confidence of His faithfulness. In Hebrews 10:23, He who made a promise is faithful. It's not about our faithfulness. It's about the faithfulness of the one who made the promise. Confidence is not denial of danger, but it is dependence on His promises. So yun po yung unang puntos. Let us choose peace over panic. Let us choose confidence in His word over confusion in the storm. Pangalawa po, anxiety versus assurance. Anxiety, the waves, tunay nga, on the natural eyes, natural perspective, pag nakita mo ang mga naglalakihang mga higanting alon, tunay nga na ikaw ay matatakot. But when you have the eyes of faith, all by the grace of God, hindi ang mga malalaking alon ang makikita mo, kundi ang mga mata mo nakatuon sa Diyos na higit na mas malaki kaysa sa mga alon. Amen po ba? Sino po ba ang malaki? Ang alon o ang kapangyarihan ng Diyos? Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang sukat, higit na malaki, higit na makapangyarihan ang ating Panginoong Jesucristo. This give us the question, who will you choose? Will you choose worrying over worshiping? In the midst of the storm, let us choose worship over worry. In verse 27, sabi niya, the waves beat into the boat so that it was already filling.
Worried hearts thinks peace depends on control. No? Ang isang puso na nagwo-worry, nagkakaroon siya ng idea na ang kapayapaan ay pwedeng makuha, ang kapayapaan ay pwedeng ma-achieve kapag kontrolado mo ang lahat ng bagay. Bilang mga mananampalataya, hindi po tayo ang kumokontrol ng lahat ng bagay. It's not our self-effort. Hindi po yung striving na tinatawag. Hindi yung personal performance po natin ang siyang magdadala ng kapayapaan. And let me tell you, peace is not a reward, but peace is a gift produced by the grace that we have in Christ. Again, worrying leads to wrong direction, where frustration is its fruit. Makikita po natin sa kwento ang mga disipulo ay frustrated po sila. Kaya nga po, nagkaroon po sila ng lakas ng loob na gisingin ang kanilang guro na mahimbing na natutulog sa gitna ng bagyo. Anong kanilang gisingin? Sabi niya, "Teacher, don't you care that we are already perishing?" Grabe na kukwestiyonin mo yung authority ni Jesus, kukwestiyonin mo yung kapangyarihan ni Jesus, sapagkat ikaw ay punong-puno lang ng pangamba. Ito po ay natural reaction ng isang tao. Ito po ay natural reaction bilang mga human being. But let me encourage you this morning, even myself, I'm trying to encourage today, this morning, hindi na po tayo nabubuhay sa natural aspect because we are now a supernatural being in Christ, Jesus our Lord and Savior. And that, the assurance that we have na tayo po ay nasa supernatural na comes from the Holy Spirit na patuloy na naglilid po sa atin. We are led by the Holy Spirit because we are the children of God. Therefore, we need to walk by faith and not by sight. Tayo po ay lumakad ayon sa pananampalataya, hindi ayon sa kung anong nakikita po natin. Again, worrying leads to wrong direction. Kaya marami ang pumapalpak because nauuna pa yung worry kaysa sa worship. Let us stand on the side of worshiping. In verse 36 and 38, they took him along, dinala si Kristo sa bangka. Sa umagang ito, si Kristo po ay nasa ating mga bangka. Ibig sabihin, si Kristo ay nasa ating mga buhay. Ibig sabihin, si Kristo mismo ang buhay po natin. He's the person. He's the life that we have because He's the life, the way, and the truth. As He claimed and declared in John 14:6. At sabi doon, He was asleep on a pillow in verse 38. Pinoportray po ni Kristo kung paano po tayo dapat mag-react, kung paano po dapat ang maging character, ang mga maging attitude po natin sa gitna po ng kalamidad. Sa gitna po ng kalamidad. Ako po kagabi, talagang lumabas po ako sa terrace namin, tinitingnan ko po gaano kalakas ng hangin. Hindi ko maramdaman na presko, ako po naiinitan, maalinsangan po ang pakiramdam ko. Siguro dahil walang kuryente. Pero sabi ko po, gaano mang kalakas, nakikita ko nagliliparan ang iba't ibang mga dahon, mga iba't ibang mga trash cans sa daan po dito sa Severa. Pero in my mind, my faith declares, higit na malakas ang Espiritu Santo kaysa sa bagyong ito. At kami po ay payapang nakatulog ng aking asawa. You see, grace produces rest. Rest is faith at work even during the storms of life. Grace reminds us of His presence within us, the Prince of Peace Himself. You see, my brothers and sisters, assurance begins where awareness of His presence grows. The awareness of His presence grows. Last night, I made sure that we are aware of His presence. Di pa rin man ang bubong ng aming tinitirhan ngayon. Ano man ang kalamidad na dumating sa ating mga buhay, if I may share, sa buwan po ng Oktubre, hindi po ordinaryong calamity, struggles, and obstacles ang aming kinaharap. Halos buong pamilya ko po ay na-hospital. And I don't want to dwell na dun sa kwento. Isa lang po ang masasabi ko, ang kapayapaan, ang probisyon, ang kalakasan, ang siyang nakita po namin, even in the midst of the storm.
Truly the promise of God na sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Imagine this. Kung ang natural eye ang umiral po sa akin, baka aatakihin na po ang aking gusto. But because we have faith and because the grace of God is at work inside of us, that same grace gives us the assurance, hey, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Oh, what a wonderful promise we have with Christ. And that is the assurance that we have. Assurance begins where awareness of His presence grows into our lives. Number 3, when storms come, will you choose lordship or labor? Meaning labor through your self-effort or lordship of Jesus. My dear brothers and sisters, huwag na po tayong magpakahirap pa. Huwag po nating pilitin sa sariling lakas po natin. Huwag po nating gayahin ang mga disipulo ayon po doon sa kwento. Sabi doon sa 37, they work to save themselves, bailing out water. No man can serve his own life. No man can save his own life. No man can become a true success with his own effort. Sabihin ko po sa inyo, kahit sabihin mo pa, nagsumikap ako, nag-aral ako, kaya ako'y matagumpay, Diyos pa rin ang nagbigay permission upang maranasan mo ang katagumpayan. Toiling is the root of self-effort, self-reliance, and self-dependence. Kahit sa mga ministry, my dear fellow pastors, fellow leaders, let us not do ministry in our own effort. Let us not do the work of God with self-reliance and self-dependence. Wala kang dapat patunayan sapagkat si Kristo na ang unang nagpatunay na ng lahat. Tinapos na ni Kristo. Wala kang dapat patunayan sapagkat pinatunayan na ni Kristo ang kanyang kabutihan, ang kanyang kalulatian, ang kanyang biyaya. Let us not stand on the side of toiling. Toiling is the language of fear. Fear says, I must fix this. Yan ang kaisipan ng mga disipulo. Dapat naming ayusin ang bangka. Peter, who is called the master fisherman during his time, siya po ay genius sa karagatan. Siya po'y bihasa sa anumang trahedyang dumarating tuwing sila po'y nangingisda. Pero nakalimutan niya, ang Lord ay natutulog. Kung si Pedro ang master ng kanyang shipping boat, shipping line, nakalimutan niya ang Panginoon ng karagatan at ng lahat ay kasama po nila. Madalas ganyan po tayo. Nakakalimutan po natin na kasama natin ang Panginoon. God wants us to thrive in every situation. God wants us to thrive in every opportunity that we have. Jesus arose and rebuked the wind. That's how simple it is. Jesus arose not to prove power. We all know that Jesus is powerful, but He arose not to prove His power, but to stand in rest-filled authority, to take charge. I'm the one who's in charge. Pinakita ni Kristo kung sino in charge, yung malakas na hangin ba o yung karagatan. Sa panahon po natin, sino po in charge? Ang bagyong uwan po ba? Sabi ko nga, ewan yan eh. You see, si Kristo po ang Panginoon ng lahat. Hindi lang si Kristo ang Panginoon ng karagatan. Hindi lang Panginoon ng hangin, kundi ng lahat. Ang lahat ay nalikha sa pamamagitan niya. Ang lahat ay nalikha ay para sa Kanya. Ang lahat ay nalikha dahil sa Kanya. That's why thriving is not escaping storms, but exercising the calm of Christ. Exercising the calm of Christ. When Jesus is Lord within, no storm outside can boss you around. So if you are toiling, your situation will boss you around.
Yung ibig sabihin po ng toiling, yung nagpapakahirap ka. Ginagawa mong komplikado ang hindi dapat komplikado. Ginagawa mo lamang sa sariling karunungan mo, sa sariling lakas mo. Hindi po ganoon ang biyaya ng Panginoon. Ang taong nabubuhay sa biyaya ang siyang mismong kumikilos sa kanyang buhay. All we need to do is to believe and receive and trust the one who made the promise. So, just like Jesus, let us be calm. Let us exercise the calm of Christ. Finally, kung makikita po ninyo, that po yan, it spells the word calm. Confusion versus confidence, anxiety versus assurance, labor versus lordship, and lastly, letter N, misgiving versus mastered peace. Ano ba ang ibig sabihin yan? Misgiving is about misbelief in the moment. It is synonymous to the word unbelief. Yung misbelief po, yung mali ang pinaniniwalaan. Unbelief kasi is wala kang pinaniniwalaan. Misbelief is may pinaniniwalaan ka pero mali ang pinaniniwalaan mo. So sa umaga ito, when storm comes, will you choose misbelief or misgiving over manifested peace through Christ? On the side of fear, makikita fear versus faith. On the side of fear, why are you so fearful? Sabi ni Jesus. They are fearful because fear blinded them. Fear blinds you to His presence. The disciples had Jesus in the boat, yet saw only the waves. Yan po yung sinasabi ko kanina. Kasama nila si Kristo na makapangyarihan sa lahat. Kasama nila si Kristo na pagkatapos magpakita ng iba't ibang klase ng milagro, bago pa sila maglayag, nakalimutan nila ang kanyang presensya. Misbelief magnifies the storm. Sinong minamagnify mo sa umagang ito? Misbelief magnifies the storm, but revelation magnifies the Savior. When you have faith, God will reveal Himself, and that revelation magnifies who the Savior is sa ating mga buhay. Sabi ni Jesus, with full of faith, He stood. Sabi niya, peace be still. Faith rules the storm by reflecting His peace. The Prince of Peace. Faith is not commanding for control. Ulitin ko, faith is not commanding for control. It is cooperating with Christ's calm that already reigns inside of you. To become like Christ is to abide in Him who sleeps through the storms. Kaya Kapampangan, tudturan memo ing bagyo. Sa Tagalog, tulugan mo lang ang bagyo. Kahapon, narinig ko ang aking anak. Ang daming nagpapanic buying, hindi man tayo nag-grocery, sabi niya. Hindi ko na sinagot ang aking anak. Yung aking anak is just trying to define kung anong nakikita niya sa outside. Hindi mo natin kailangan mag-panic buying, mga kapatid. Naubos din kasi yan eh. Kapag ang ekonomiya mo ay ayon sa ekonomiya ng biyaya, kahit wala ka, magkakaroon ka. Amen po ba doon? Kapag ka nasa ekonomiya ka ng biyaya, hindi mo iisipin kung anong kakainin mo bukas. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Ako po, naranasan ko na ang iba't ibang trahedya. Earthquake in the 90s. Mount Pinatubo. Yan, magkasunod na taon lang yan. Sabi ko nga, kapag ka naranasan mo ang Mount Pinatubo at ngayon buhay ka, ang mga bagyong yan ay simple na lamang. Sapagkat kung ang Diyos ay pinatunayan niya ang kanyang kapangyarihan noong unang panahon, mas lalo't higit napapatunayan niya ngayon. Sapagkat ito ang kanyang mayamang biyaya. Amen po ba? To become like Christ is to abide in Him who sleeps through the storms. Dito na po ako magtatapos. Jesus didn't calm the storm to prove power, but to reveal peace. Kausapin mo
i-assess mo ang sarili mo. Baka kaya merong bagyo. Baka kaya merong bumabagabag. Baka kaya merong kaguluhan sa iyong buhay. Sapagkat nais ni Kristo i-reveal na siya ang prinsipe ng kapayapaan. Remember, the same Jesus who slept in the storm now dwells in you. Kung hindi ka sure doon, ask the Holy Spirit. Ask Him. Kung wala kang katiyakan na nasa akin ka nga ba, Panginoon, this morning, while you're watching this message, you can just simply pray, Lord, I receive you, the Prince of Peace. I receive you as my Lord and my Savior. My dear brothers and sisters, salvation is the gift of God. It is only by His grace, through faith in Jesus Christ. Not on your own personal human effort. No, hindi po sa sariling lakas natin. You cannot save yourself. Only God can save us through Jesus Christ, His Son. Amen. And that is our identity. That is our union with Him. And that is the revelation that we receive because of His grace. When we have the revelation of His grace, we know na tayo po ay nasa safe position. We know that our posture is the posture of Christ. We know that we are standing kung saan po ang mga paa ni Kristo. And we are safe, secured, we are covered, protected. Tayo po, yan po ang mga blessings ng kanya mga biyaya. Dito po ang magtatapos sa verse nito, Philippians chapter 4, verse 7. The peace of Christ, surpassing understanding, guards your heart and mind as you rest in union with Him. Ano man ang bagyo, ano man ang kalamidad, kahit dumating pa ang the big one na sinasabi nila, kung the big one ang tawag nila sa earth, we have the great one. Amen? The peace of Christ, surpassing understanding, guards your heart and mind as you rest in union with Him. Remember, ito po, let us have the confidence in His Word when storm comes, assurance in His presence, lordship of Jesus over all, mastered peace of Christ. We have the peace. The Prince of Peace is our master. Huwag po natin kakalimutan yan. Ano man ang kaguluhan, again, kahit paulit-ulit po ako, ano man ang kaguluhan na meron ka sa iyong buhay, ang prinsipe ng kapayapaan, hindi lang natin siya kasama, kundi siya ay nananahan sa atin po. So sa linggo pong ito, and beyond, let us rest before we react. Let us speak peace before we complain. And let us trust the promise before you see the proof. Because the promise giver is faithful. Because He who promised is faithful to fulfill them. And all the promises of God are good. All the promises of God are already made. Yes and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang kanyang dakilang pangalan.